Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rachel at natutuwa ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong aralin? Kung ganon, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Music 2, Week 2, Quarter 1, Pagsasagawa ng hulwarang panritmo. Ang aralin na ito ay naglalayong maipamalas ang kahalagahan ng musika sa pang-araw-araw na pamumuhay, kaugalian at kultura sa pamamagitan ng mga angkop na kilos kaugnay ng mga awit at tugtugin. Mga bata, mayroon akong babasahing isang tula. Ibibigay ninyo ang inyong saloobin tungkol sa tula. Ang pamagat ng ating tula sa araw na ito ay Ritmo ng Pag-ibig ni May Natividad. Kumpas ng kamay sa ritmo ng mga awitin, tayo ay sumabay. Sa paglakad, paglukso, pagpalakpak, pagmarcha at takbo. Ang pattern ng ritmo hindi hihiwalay. Iba't ibang ritmo man ang taglay sa pag-ibig. Lahat tayo ay nabubuhay. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating munting tula? Mabuti kung ganon. Ngayon mga bata, para sa ating unang gawain sa pagkatuto bilang isa. Mula sa binasang tula, sagutan ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa unang tanong, ano-ano ang mga nabanggit na pamamaraan ng pagsasagawa ng ritmo? At ang iyong sagot ay? Tignan natin kung tama o pareho din ang iyong sagot. Paglakad, paglukso, pagpalakpak, marcha, at takbo. Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling kung ganon. Para sa ikalawang tanong, pumili ng isang pamamaraan. Bakit mo ito napili? Pangatlo, iguhit ang angkop na tunog na sasaliwan mo ng nagustuhang ritmo. Para sa mga katanungang ito, mayroong iba't ibang sagot. Mga bata, ito ang mga dapat nating tandaan. Ang ating pag-awit, pagkilos o pagtugtog ay magkakaugnay na gawain. Ibinabagay natin ang ating kilos o galaw sa tugtog. Matututuhan natin sa araling ito na tayo ay makakapalakpak, makakalakad, makakaawit, makakapag-chant at makakatugtog sa iba't ibang time meter. Dalawahan, tatluhan, at apatan. Narito ang iba't ibang time meter. Dalawahan. Sa isang sukat nito ay mayroong dalawang kumpas. Halina't subukan nating ipalakpak. Isa, dalawa. Sumunod naman ay ang tatluhan. Sa isang sukat nito ay may tatlong kumpas. Subukan din nating ipalakpak. Isa, dalawa, tatlo. At sumunod ay ang apatan. Ito naman ay mayroong apat na kumpas. Subukan din nating ipalakpak.
1, 2, 3, 4. Binibilang natin ang guhit sa measure na kimakatawan sa kumpas upang matukoy ang time meter ng isang awit. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling kung ganon. Sa panahon ng pandemic, ikaw ay bawal lumabas. Maaari mo bang awitin ang liriko na bawal lumabas ng may 3 time meter? Halika't subukan natin. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Hikayatin ang isang miyembro ng pamilya na gawin ang sumusunod. Sa mesa o upuan, gawin ang pagpalakpak ng may 3, sabayan ng musikang bawal lumabas, bawal lumabas, bawal lumabas. Para sa gawaing ito, tayo ay papalakpak ng 3. 1, 2, 3. Ngayon ay sasabayan natin ito ng pag-awit. Bawal lumabas, bawal lumabas, bawal lumabas. Nagustuhan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, isagawa ang chant o pagbigkas ng lyrics ng awit at pagkatapos ay pumalakpak habang isinasagawa ang chant. 1, 2, 3, 4. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isagawa ang mga kilos na paparisan o gagayahin. Isama ang miyembro ng pamilya na maaari mong makasabay sa gawain. Ang una nating gagawin ay ang paglalakad. Ang kanang paa, ang count 1, at ang kaliwang paa naman ang count 2. Pagmasdan ang larawan. 1, 2. Ngayon, kung atin na itong isasagawa, ganito ang ating gagawin. 1, 2. 1, 2. Nakuha ba mga bata? Magaling kung ganon. Sumunod naman ay ang pag-upo at pagtayo. Ang pag-upo ang count 1 at ang pagtayo ang count 2. Pagmasdan ang larawan. 1, 2. At kung atin itong isasagawa, 1, 2. 1, 2. Nakuha bang muli mga bata? Magaling! Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Gawin ang mga sumusunod katulad ng ginawa sa echo clapping. Una, pagtapik sa anumang bagay. Pangalawa, pagpadyak. Pangatlo, pagsigaw. Pang-4, paglundag. At pang-5, pagpapatunog ng daliri. Mga bata, sa gawaing ito, kinakailangan na kasama nyo ang kahit isang miyembro ng inyong pamilya upang kayo ay gabayan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Ang mga guhit sa loob ng measure o hulwaran ay mga kumpas o beats. Umawit, pumalakpak at lumakad kayo na sinusundan ang hulwaran sa ibaba. At narito ang hulwaran. Ito ang awiting Magmarcha Tayo. Isagawa natin ito ng umaawit, lumalakad, at pumapalakpak. 1,
dalawa, humakbang ka. Kaming mga bata'y magmamarcha. Isa, dalawa, lumakad na. Parang sundalo, sumasaludo. Nagustuhan niyo ba mga bata? Magaling! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 7, tignan ang hulwarang panritmo sa ibaba. Bilangin ang maiikling guhit sa loob ng sukat na kumakatawan sa kumpas. Narito ang hulwarang panritmo. Ito naman ang isang sukat. Ngayon, bilangin natin ang maiikling guhit sa loob ng sukat. 1, 2, 3. Sa isang sukat ay may 3 kumpas. Ikalawang tanong, ilang maikling guhit sa loob ng sukat ang iyong nakita? Sa isang sukat ay mayroong 3 guhit o 3 kumpas. Pangatlo, gamit ang chart sa itaas, pumalakpak sa mga linyang may masasayang muka. Balikan natin muli ang hulwarang panritmo. Kung mapapansin ninyo ay walang masayang muka sa unahan dahil ito ay rest o pahinga. Halina't ipalakpak natin. Kung ito ay rest, ibubukas lamang natin ang ating mga palad upang hindi tayo makalikha ng kung anumang tunog. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nakuha niyo ba mga bata? Mahusay! Gawain sa pagkatuto bilang 8. Suriin ang mga ritmong gagawin sa ibaba. Isagawa ito ng may dalawahan at 3 bilang. Una, pagtapik sa anumang bagay. Pangalawa, pagpadyak. Pangatlo, pagsigaw. Pang-4, paglundag. Pang-5, pagpapatunog ng daliri. Mga bata, sa gawaing ito, tandaan natin na kailangan natin ng gabay ng ating mga magulang. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 9, sumangguni sa magulang o sino mang miyembro ng pamilya. Gawing ehersisyo ang mga sumusunod na gawain. Isagawa ito ng 5 ulit sa umaga at hapon. Una, pagtapik sa anumang bagay. Pangalawa, pagpadyak ng kanan at kaliwang paa. Pangatlo, pagsigaw ng kaya ko ito. Pang-4, paglundag ng kalahating metro ang taas. Pang-5, pagpapatunog ng daliri sa kamay at paa. At para naman sa ating huling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 10. Bumuo ng ehersisyo na regular sa loob ng tahanan. Isama ang ilang miyembro ng pamilya upang isagawa ang nasa chart. Narito ang ating chart. At ang ating gagawin ay ang echo clapping o pagpalakpak na inuulit. Dito ay kinakailangan ng partisipasyon ng miyembro ng pamilya. Ang unang gagawa ay maaaring si nanay, tatay, kapatid at iba pa, at susundan ng mga bata o mag-aaral.
Para sa unang gawain, ito ay clap, clap. Dahil sa isang sukat ay mayroong dalawang kumpas. At susundin o gagayahin naman ito ng bata. Clap, clap. Gawin natin ito. 1, 2. 1, 2. Sunod naman ay ang tatluhan. Clap, rest, clap. Sa isang sukat ay may tatlong kumpas. Again, clap, rest, clap. At ganon din ang gagawin ng bata. Ngayon, kung atin itong ipapalakpak, clap, rest, clap. Sa mag-aaral o bata, 1, 2, 3. At para sa huli, ito naman ay nasa apatan. Clap, clap, rest, rest. Sa isang sukat ay may 4 na kumpas. At ngayon, kung ito ay ating ipapalakpak, clap, clap, rest, rest. Ganon din sa bata. Clap, clap, rest, rest. Ngayon, naisagawa niyo ba ng tama, mga bata? Magaling kung ganon. Palakpakan ang mga sarili. Mga bata, sana ay nag-enjoy at natuto kayo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!